Si Sakuya ay isang high school student at anak ng isang sikat na detective, kaya natural na nasa dugo na niya ang paglutas ng mga kaso subalit sa hindi malamang dahilan, lagi siyang namamatay tuwing nasusunog sa isang misteryosong asol na apoy. Ipinaliwanag niya kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang bigong detective, kahit hindi pa ipinapakita kung paano siya nakaliligtas sa apoy at pagkatapos ay makikita ang isang babae na naliligo at matapos tingnan ang sarili sa salamin, ay gumawa siya ng tsaa habang hinihintay si Sakuya na umuwi. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Sakuya sa bahay at nakita ang kanyang assistant na si Lydia na nakaupo sa sala habang inaamoy ang kanyang uniforme. Inisip niya na medyo kakaiba ito at baka may gusto ito sa kanya pero agad nitong nabuking ang sikreto niya na may relasyon siya sa school nurse. Agad siyang nagtanggol at iginiit na wala itong ebidensya subalit gamit ang kanyang galing sa pagdedetect, ipinaliwanag ni Lydia na naaamoy niya ang gamot sa damit ni Sakuya at habang naglalaro siya ng darts, nagbiro si Sakuya na sana ay mas magustuhan siya ng mga babae at ipinagtanggol ang sarili sa pagsasabing pumunta lang siya sa nurse dahil nasugatan siya. Kaso hindi niya napapansin na nabanggit niya na sinuri siya ng buo. Isa-isa itong sinuri ni Lydia at ipinaliwanag na ang lahat ng sinasabi niya ay patunay na may nangyari nga sa kanila ng nurse na tinawag niya si Sakuya na Mr. Detective, at inanyayahan siyang uminom ng tsaa. Tuwang-tuwa si Sakuya dahil may tumatawag sa kanya sa tamang titulo, dahil ang kanyang ama ay hindi kailanman kinilala ang kanyang kakayahan bilang detective at habang umiinom sila ng tsaa, ipinakita na pareho silang kilalang detective dahil ang ama ni Sakuya ay isang bayani sa pulisya. Tinanong ni Sakuya kung nasaan ang kanyang ama at ipinahayag ni Lydia na may emergency case ito tungkol sa isang 9 na taong gulang na batang babae na naka-hijack ng eroplano at kumuha ng 79 na hostage. Nagulat si Sakuya at napaisip kung gaano kalala ang sitwasyon dahil ang kanyang ama ay tinatawag lamang para sa pinakamahirap na kaso. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa sarili nilang kaso at kung ano ang gagawin nila at ipinahayag ni Lydia na may kinalaman ito sa pangangaliwa. Agad siyang tumayo at umalis dahil gusto niyang humawak ng mas malalaking kaso tulad ng sa kanyang ama, ngunit pinayuhan siya ni Lydia na seryosohin ito at ibinigay ang larawan ng isang lalaking nagngangalang Makoto. Ipinaliwanag niya na ang kaso ay tungkol sa pangangaliwa at kailangan nilang sundan si Makoto na nagtatrabaho sa isang malaking film company at inaabuso ang kanyang kapangyarihan laban sa mga babae. Nasa isang malaking cruise ship si Makoto at posibleng may ginagawa itong ilegal kaya kailangan nila itong mahuli sa akto. Sa sumunod na eksena, makikita sila sa pantalan habang tinitingnan ang napakalaking cruise ship na tinatawag na Queen Erie. Ipinaliwanag ni Lydia na ito ang pinakamalaking cruise ship sa Japan na kayang magsakay ng higit sa 1,000 pasahero kaya perpekto ito para sa mga ilegal na gawain. Pag-akyat nila sa barko ay nakita nila si Makoto na papunta sa kanyang kwarto na may dalang napakaraming bagahe. Bumalik sila sa kanilang kwarto para magplano at sinabi ni Lydia na may kahinahinalang kasaysayan si Makoto kabilang ang kakaibang mga binili at isang kondo sa Tokyo na walang malinaw na dahilan. Habang iniisip nila kung ano ang laman ng bagahe, nagbiro si Sakuya at tiningnan siya ng masama ni Lydia kaya naging seryoso siya at ipinakita ni Lydia ang larawan ng isang batang aktres na si Yuryo. Ipinaliwanag niya na inimbitahan si Yuryo ni Makoto para sa isang audition. Kaso may problema dahil wala itong kahit isang acting credit kaya nakakahinala ang sitwasyon at mukhang bitag ito para sa isang mas masamang plano. Biglang nakatanggap si Sakuya ng mensahe mula sa kanyang ama tungkol sa kanyang kalagayan sa taas ng langit. Nag-reply siya ng pabiro dahil alam niyang natatakot ito sa taas. Pero ang pagmemensahe nito habang nasa kaso ay nagpapakita kung gaano ito kaseryoso at nagpatuloy sila sa investigasyon at lumabas ng barko. Doon nila nakilala si Sererogi na halatang ayaw makisangkot sa anumang kaso. Ipinaliwanag ni Sakuya na wala ang kanyang ama at siya ay naroon kasama ang kanyang assistant, kaya medyo gumagaan ang pakiramdam ni Sererogi pero iginiit pa rin na ayaw niyang madamay. Nang sabihin ni Lydia na hindi nila kailangan ang tulong niya ay umalis ito at pagkatapos, pumasok sila sa isang circus show sa barko para bantayan si Makoto na nasa harap nila at sinabi ni Lydia na mag-enjoy siya, subalit hindi ito maintindihan ni Sakuya. Nagsimula ang palabas at may isang performer na naglalakad sa lubod sa taas na muntik na dulas kaya kinabahan si Sakuya. May kakaibang pakiramdam siya na parang may koneksyon ang palabas sa kanilang kaso. Nang may isang performer na naghagis ng kutsilyo sa isang nakatali at lalo siyang kinabahan. Napansin ito ni Lydia at hinawakan ang kanyang kamay para mapakalma siya,
Sinasabing palabas lang ito at nakatulong ito para kumalma siya at pagkatapos ay lumabas ang isang clown pero para kay Lydia ay parang isang jester ito, may kakaiba dito na agad napansin ni Sakuya at nagdulot ng kaba sa kanya. Bago pa niya ito pag-isipan ay napansin nila ang isang grupo ng lalaki na papalapit kay Makoto kasama ang isang batang babae. Nag-isip agad si Sakuya ng masama pero pinigilan siya ni Lydia at iginiit na huwag agad mag-isip ng kung ano, dahil ang kaso ay tungkol lamang sa pangangaliwa at pabiro niyang binanggit na maaaring kahit sa pusa o cactus pa ito. Napatigil si Sakuya sa sinabi niya at naalala niya kung paano sila unang nagkakilala dahil ganoon na talaga si Lydia noon pa. Nagsimula ang huling palabas na Globe of Death kung saan may mga motor na umiikot sa loob ng maliit na bakal na bola. Habang pinapanood ito ay may kakaibang pakiramdam si Sakuya na parang may koneksyon ito sa kanilang kaso. Paglabas nila ay binalaan ni Sakuya si Lydia na manatiling nakatuon sa trabaho dahil maraming tukso sa barko. Sumagot si Lydia na hindi siya madidistract pero napansin ni Sakuya ang tourist guide na itinatago nito. Ipinaliwanag ni Lydia na kailangan ng assistant na alam ang lugar na kanilang pinupuntahan, hinayaan na lang ito ni Sakuya at pinaalalahanan siyang mag-ingat kung pupunta siya sa mga event at maya-maya, nasa banyo si Sakuya at umihi. Habang naghuhugas siya ng kamay, biglang nangyari ang parang pangarap ng karamihan kung saan may isang babae na nahulog mula sa kisame sa likod niya at halatang nagulat at nahihiya ito, nang napagtanto niyang napunta siya sa banyo ng lalaki ay lalo siyang nagpanik. Samantala agad siyang nakilala ni Sakuya, siya si Yuryo ang batang aktres na nasa sentro ng kanilang investigasyon. Naghanap sila ng tahimik na lugar para mag-usap at ipinaliwanag ni Yuryo ang nangyari at hinahanap niya ang nawawalang pusa na si Lulo at pumasok siya sa ventilation ng barko para sundan ito, ngunit nahulog siya papunta sa banyo ng lalaki. Idinagdag rin niya na ang producer ng bago niyang pelikula ay mahilig sa mga pusa at marami itong alaga kaya nang mawala ang isa, naramdaman niyang responsibilidad niyang hanapin ito at nang napagtanto ni Sakuya na si Makoto ang producer na tinutukoy niya, doon ay naalala ang binanggit ni Lydia tungkol sa kaso ng pangangaliwa ay lalo siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Ngunit hindi siya nagtagal sa pag-iisip dahil nalaman ni Yuryo na isa siyang detective at agad siyang pinakiusapan na tulungan siyang hanapin ang pusa. Hindi sana niya ito tatanggapin pero may naisip siya at kung gagawin niya itong apprentice, mapapanatili niya itong malapit at makikita at makakapagtanong tungkol kay Makoto nang hindi naghihinala. Iminungkahi niya ito at agad naman pumayag si Yuryo dahil may role siyang detective sa susunod niyang proyekto at makakatulong ito sa kanya. Agad siyang umalis para hanapin si Lulo at nagtanong siya sa isang crew member kung may nakita itong pusa, ngunit umiling ito. Pagkatapos ay naalala nito na may isang cargo room malapit na ginagamit sa paglalagay ng mga gamit ng circus at iba pang palabas. Binanggit nito na maraming daga roon kaya't kung may pusa na nakawala ay malamang doon ito pupunta. Nagpasalamat si Sakuya at pumunta roon at madilim at nakakatakot ang lugar at may mga daga, pero walang bakas ni Lulo at maingat siyang gumalaw sa paligid at tinitingnan ang ilalim ng mga kahon at dumaan sa mga motorsiklo na ginamit sa Globe of Death, na nagbibigay pa rin sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Habang naglalakad ay bigla siyang may nabangga na isang katawan na nakabitin. Akala niya noong una ay props lang ito dahil maraming gamit ng circus doon pero habang tinitingnan niya ito, napagtanto niyang totoong tao ito at may pumapatay sa barko. Nilapitan niya ito at nakilala ang mukha na isa ito sa mga lalaking lumapit kay Makoto kanina kasama ang batang babae. Sa paraan ng pagkabitin ng katawan ay malinaw na hindi ito pagpapakamatay at may gumawa nito. Napagtanto niya na ang simpleng kaso ng pangangaliwa ay naging kaso ng pagpatay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Lydia at sumagot ito habang nasa isang masayang event at halatang ayaw umalis. Ngunit nang sabihin ni Sakuya na may bangkay sa cargo room ay agad itong naging seryoso at ipinahayag na pupunta siya agad. Pagkababa ng tawag ay may narinig si Sakuya na isang pusa na nasa loob nga ito at sinundan niya ang tunog ngunit imbes na pusa, isang telepono ang nakita niya sa sahig at gumamit siya ng tela para pulutin ito at pinagmasdan ng maigi. Maaaring ito ay pagmamayari ng biktima o ng iba na nakita niya ang mga fingerprint sa screen at naisip na maaaring mabuksan ito. Para hindi madumihan ang ebidensya ay gumamit siya ng panulat para subukang magalaw ang phone, ngunit biglang may malakas na ingay mula sa likod niya. Nagulat siya at bago pa makapag-react isang kutsilyo ang tumusok sa kanyang leeg, agad siyang bumagsak at hindi makapagsalita o makahinga ngunit sa huling sandali,
nakita niya ang taong nasa harap niya na isang tao na naka-clown costume ang parehong clown sa circus. Hindi lang pala ito palabas kundi isang babala na walang nakapansin, kinuha ng killer ang telepono at umalis na parang walang nangyari na iniwan si Sukuya na naghihingalo na kahit sa ganitong sitwasyon, nagawa pa rin niyang mag-isip at sabihin na ang mamatay ay ang pinakamasamang karanasan at naaawa siya sa lahat ng nakaranas nito. Makalipas ang ilang sandali, nagising siya at nakita niyang nakahiga ang ulo niya sa tabi ni Lydia at marahan nitong tinatapik ang kanyang ulo at nang imulat niya ang kanyang mga mata, agad niyang naramdaman ang ginhawa dahil nandyan ito at tiningnan siya ni Lydia at sa kanyang kalmado na tono ay binanggit nito ang katawagan na Mr.